Isang pinagpalang umaga mga kagaya. Ito yung bumungad sa atin sa ating tanim na lettuce. So hindi maganda yung bungad sa atin. Nasunog yung ating mga tanim na lettuce. Ayan. Nakakapanghinayang po yung pangyayari to mga kagaya. Kasi eto is pwede nang ma-harvest, karamihan dito pwede nang ma-harvest after 1 week. Pero nakakapanglambot po ng tuhod yan pag ganito, kasi sayang yung pagod natin. Yan. Pati yung mga panibago nating punla, yung mga bagong punla, talagang sunog na sunog sila. Ayan. Ito yung isang kalaban natin dito sa area natin na talagang hindi makokontrol. So ito yung mahirap kontrolin, yung volcanic smog. Kasi pag nagpakawala si Bulkan Taal at yun ng hangin ay papunta rito sa ating area, tsak, ganito po yung mangyayari sa ating mga pananim. Hindi lang po ito yung first time na nangyari dito sa mga tanim kong lettuce. Madami na rin po ang pagkakataon na experience natin yung volcanic smog. Pero sa time na ngayon, ito yung mas matindi kasi lahat, wala tayong masisave sa ating tanim. Kasi nung mga nakaraang taon, nakaraang buwan, nagkakaroon ng volcanic smog. Yung mga malalaki na nating lettuce, mga ganyan, halos nakakasurvive yan. Yung tinatamaan lang yung mga maliliit, nasusunog yung mga dahon nila. Pag ginunting natin yung nasunog na dahon, dahil maliit pa sila, nakaka-recover sila. Pero ito sa ganitong sitwasyon, wala na po tong pag-asa mga kagaya. Palit na lahat to. Palit na yung tanim natin. Ayan. Kahapon lang, pagtingin ko rito, natutuwa ko kasi ang ganda ng mga sibol nila. Sabi ko 1 week na lang, ma-harvest na sila at may bebenta na. Kaso ito yung masaklap na nangyari, nasunog. Ayan. May mga bagay talaga na tayo dito sa ganitong pagtatanim na hindi natin kayang makontrol, kagaya ng bagyo. Pagka tumama talaga sa atin yung disaster na ganon, wala talaga tayong magagawa. Kagaya nito, yung volcanic smog ng Taal dito napunta sa area natin, talagang walang magagawa tayo dyan, kundi magtanim na lang uli ng panibago. Yan yung malaking hamon dito sa aking area. Ayan. Pero hindi po tayo susuko mga kagaya, kasi pag tumigil tayo pagtanim, wala na tayong aanihin, so hindi na rin tayo kikita. Yan. So tatanim tayo. Pati nga yung aking mga romaine, kasi may order sa aking romaine. So nagtanim tayo ng romaine. Ipapakita ko sa inyo yung tanim kong romaine doon sa baba. Ito yung tanim nating romaine. So matagal-tagal na akong hindi nagtanim ng romaine. Kaso nga, mayroong customer na nag-request na kukuha daw ng romaine. So nagtanim tayo ng romaine dito. Ayan lang ang mga nangyari. Sunog. Yan. Ito hindi ito romaine. Ito yung karaniwan natin tinatanim dito. Tingnan nyo, talagang lantang-lanta. Grabe tindi ng volcanic smog dito napunta sa atin. So itong romaine na to is bigay sa atin galing sa Canada, yung punla na to. Meron tayong customer nagbisita rito sa ating backyard farm galing sa Canada. Binigyan ako ng punla ng romaine. So ang ganda ng tubo niya nung una.
Kaya lang, ayan, nagkanda sunog. Lanta yung mga dahon, ayan. Nalanta. So, dalawang klase ng romaine yung tanim natin dito. Yung galing na buto sa Canada. Yung customer natin na pumasyal dito at binigyan tayo na yan. Tapos yung Sanado romaine. Ayan. Ayan. Ganun din na nangyari. Wala. Talagang matindi yung napuntang volcanic smog dito sa atin. Magre-restart tayo, papalitan natin uli yan. Sayang. So i-update na lang natin yung customer natin na hindi natin ibigyan siya ng romaine. Madidelay yung bigay natin ng romaine. Kasi dapat ito mga October 15 sana ma-harvest na to. So hindi na tayo aabot dun sa October 15 na yon. So mag-a-adjust yung kasi pupunla tayo ng panibago. Magantay ulit tayo ng 45 days umpisa sa pagpunla. So matatagalan tayo nito kasi sa ganito po restart po tayo lahat. Hindi na po kung ikakat lang natin yung mga nasunog tapos itutuloy natin tong naiwang dahon, hindi na rin gaganda yan kasi na-experience ko na po pag ganyan na nangyari. So sayang lang yung space nila kung itutuloy. Mas mabuti pa magpunla na lang ng panibago. Matindi po kasi pati dahon ng strawberry, titingnan nyo ay yung strawberry natin nasunog din. Pati itong sa aquaponics natin na pipino, tingnan nyo yung dahon. Grabe yung pagkasunog. Ayan o, nasunog siya. Ayan. Ito po yung aquaponics natin na pipino, nasunog din. So kahit yung mga katabi nating halaman na hindi hydroponics, yung mga dahon ay nasunog. Ganun po katindi yung naranasan natin dito. Pati nga yung aking mga azolla dito sa pan, nasunog din po. Ayun yung azolla natin, oh. Ayan. Nakita nyo, nag-brown. Ayan. Nag-brown siya. So, ganun katindi yung smog na yun, volcanic smog. Hindi pa nga gaano mainit, hindi uminit ng gaano. Pero nasunog yung pati mga azolla natin, no, sa ibabaw. Sa ibabaw ng ating aquaponics. Ayan. So ang gagawin natin ngayon is magpupunla ulit tayo, mga kagaya. Ayan. Grabe yung pagkasunog. Ayan. Nakakapanghinayang lang. So pati yung punla natin ay nasunog, mga kagaya. Ayan. Ayan, o. Sunog yan, nasunog. So ang gagawin, punla na lang ulit tayo ng panibago para makapag-tanim tayo ulit and maka-harvest. So yun lamang, mga kagaya. Na-update ko lang kung ano yung nangyari dito sa ating backyard hydroponics natin. Ayan. So ang ganda na sana ng panahon ngayon kasi nga papalamig na. So yung tubo ng ating lettuce is magaganda. Kaya lang ito, yun nga nangyari sa atin, wala tayong control sa ganito mga pangyayari. Ganun pa man tanim pa rin tayo. So yun lamang, mga kagaya, kasi pag sumuko tayo, wala na tayong kikitain. Yan lamang. So update lang to, mga kagaya. Ingat po tayong lahat.